Siyam na kakaibang uri ng gagamba. Pero bago natin simulan, mag-subscribe muna para updated kayo sa future videos na i-upload natin. Karamihan sa mga gagamba ay may apat na pares ng mata at syempre ang kanilang katangian, 8 binti. Ngunit ang mga gagamba ay nagmumula sa lahat ng hugis at sukat at marami ang may ilang hindi pangkaraniwang tampok na nag-aakda sa kanila. Ang mga ito ay may mga kakayahan sa pag-ikot ng kanilang sapot, kung ano ang gusto nilang kainin o ang kanilang kakaibang gawi sa pag-aasawa. Narito ang siyam sa mga pinakakakaibang gagamba sa mundo. At una sa ating listahan ay ang bat-eating spiders. Ang mga gagamba ay sikat na kumakain ng langaw, ngunit mayroon talagang ilan na mas gusto ang mas malaking pagkain. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga gagamba na kumakain ng paniki ay maaaring matagpuan sa buong mundo. Pero almost 90% sa mga ito ay nakatira sa mas mainit na klima. Ang isang karaniwang bat killer ay ang giant golden orb weaver na regular na nakakakuha ng paniki sa sapot nito. Ang gagamba na ito ay matatagpuan sa maraming bansa, kabilang ang Australia, Japan at India. At ang mga babae ng lahi na ito ay maaaring lumago ng hanggang sa 8 pulgada ang haba, mas malaki kaysa sa mga lalaki. At ikalawa sa ating listahan ay ang gagambang kasing laki ng tuta. Ang nilalang na pinaniniwalaang pinakamalaking gagamba sa mundo, tinatawag na South American Goliath bird eater mula sa Guyana. Ang haba ng paa ng mammoth spider na ito ay maaaring umabot sa halos 12 pulgada o kasing laki ng bisig ng isang bata o kaparehong timbang ng isang tuta. Marahil maririnig mo ang pagdating ng halimaw na ito dahil inilarawan ng mga mananaliksik ang ingay na ginagawa ng mga paa nito ay parang katulad ng sa kabayo. At kung maririnig mo ito, marahil isang magandang ideya ang tumakbo dahil ang 2 sentimetrong haba ng pangil na Goliath ay maaaring magdulot ng kakaibang sakit sa iyo. Sa kabila ng pangalan, ang Goliath bird eaters ay hindi regular na kumakain ng ibon, ngunit tiyak na may kakayahan sila at sasalakayin ang anumang bagay na kanilang makatagpo, sabi ng mga siyentista. At sunod sa ating listahan ay ang gagambang kinky. Ang long-legged nursery web spider ay may isang kinaugalian na paraan ng pag-aasawa. Binabalot ng mga lalaking gagamba ang sutla sa paligid ng mga paa ng babae bago at sa kanilang pagtatagpo. Sa tingin ng mga siyentipiko, maaari itong maging isang taktika sa kaligtasan dahil ang mga babaeng gagamba ay naghahanap ng merienda pagkatapos nilang gawin ang mga bagay na gusto nila. At sa kasamaang palad, ang mga lalaki ay madalas na pinakamalapit na bagay sa oras na iyon. Mayroong 355 iba't ibang species ng nursery web spider, ngunit ang Pisaurina mira ay matatagpuan malapit sa silangang seaboard ng Estados Unidos at kanluran patungo sa Texas, Nebraska at Wisconsin. At pang-apat sa ating listahan ay ang Dracula spider. Ang mga funnel web spider ng Australia ay may mga pulang pangil na nagbigay sa kanila ng palayaw na Dracula spider. Ang mga nilalang na ito ay kadalasang kumakain ng mga insekto, ngunit kakagatin ka kung lalapit ka. Ang mga mahiyaing gagamba na ito ay 2 pulgada ang haba at hindi madaling hulihin dahil ginugugol nila ang kanilang oras sa ilalim ng lupa. Na nangangahulugang ang kanilang hanay ng kulay ay hindi maayos na naitala. Sinasabi ng mga mananaliksik na maraming gagamba ang nagpapakita ng mga kulay na magkakaiba mula sa bawat individual. Ikalima sa ating listahan ay ang Skeletorus at ang Sparkle Muffin. Noong 2015, 2 bagong species ng peacock spider ang natuklasan sa Australia at makatarungang sabihin na sila ay parang nanalo sa fashion show. Ang mga gagamba ay natuklasan sa Timog Silangan sa Queensland ng isang mag-aaral sa University of California, Berkeley. Pinangalanan niya itong Skeletorus dahil sa itim at puting mga marka nito na parang katulad sa mga skeleton. Ang isa pang gagambang nagngangalang Sparkle Muffin ay may malabughaw at mapula-pula na mga guhit sa tiyan nito. Ang mga gagamba na tulad nito ay sumasayaw pag ito ay naghahanap ng asawa, kung saan itinataas nila ang kanilang mga binti at ipinapakita ang kanilang bahagi ng katawan na flap o tinatawag na fan. Ika-6 sa ating listahan ay ang veggie-eating spiders. Ang ilan sa mga gagamba ay kumakain ng gulay bilang bahagi ng kanilang dieta. Ang isang pag-aaral noong 2016 ay sumisiyasat ng pagkakataon na ang mga gagamba ay kumakain ng produkto ng halaman at natagpuan na halos 60% ng mga iniulat na mga pagkakataon ay nagmula sa membro ng jumping spider family. Sinabi ng mga mananaliksik na ang gagamba ay kumakain ng gulay dahil sa kakulangan sa pagkain.
Sa halos 75% ng mga naiulat na mga kaso, ang gagamba ay nakita na kumakain ng nektar na maaaring manatili sa buong katawan. Ang ilan ay nagpipiesta sa honeydew. At ikapito sa ating listahan ay ang scuba spider. Ang diving bell spiders or Argyroneta aquatica ay gumagamit ng bula ng hangin upang makahinga sa ilalim ng tubig. Ito ay parang mini scuba diving tank. Ang mga gagamba ay maliit na sumusukat lamang ng 0.4 hanggang 0.6 pulgada ang haba, kaya ang isang bula ay maaaring magbigay ng higit sa isang araw na halaga ng oxygen. Ang mga scientists sa German ay ginaya ang matinding kondisyon ng mababang oxygen sa isang lab at pinanood ang matalinong critters na gumawa ng mga sapot sa pagitan ng mga panduits at aquarium site. At pagkatapos ay nangongolekta ng malalaking bula ng hangin sa kanilang tiyan at likuran ng mga binte. Ikawalo sa ating listahan ay ang poopy spider. Maraming mga hayop ang may kawili-wiling paraan at pagkukunwari sa mga mandaragit. Ngunit ang mga orb-weave spiders ay tunay na master ng pagkakamouflage. Ang mga pilak na katawan at puting dekorasyon sa kanilang mga sapot ay ginagawa ang orb-weave spider na parang dumi ng ibon. Hindi nakakaganang kainin. Ang kulay puti sa gitnang banda ng sapot ay tinatawag na stabilimenta at ginawa gamit ang mga bangkay, mga sako ng itlog at bagay ng halaman o sutla. At panghuli sa ating listahan ay ang gagambang may kagat na nagsasanhi ng erection. May isang gagamba na ang kagat ay naghahatid ng higit pa sa sakit. Ang Brazilian wandering spider ay may kamandag na maaaring makapukaw ng isang pagtayo sa mga kalalakihan na tumatagal ng maraming oras. Sa kasamaang palad, ang ibang pasyente ay nakaranas ng pagtaas ng presyon ng dugo at pagtaas sa halaga ng nitric oxide sa katawan na nagtatakda ng isang pag-igting. Bagaman hindi komportable para sa mahihina ang loob, ang mga gagamba na ito ay maaaring magbigay ng ilang mahahalagang pananaw at posibleng pagsulong sa erectile dysfunction research, sabi ng mga scientist.
So mga kaibigan, dito na nagtatapos ang video na ito. Sa uulitin, huwag kalimutan mag-subscribe, i-hit ang notification bell, mag-like at mag-suggest na rin kayo kung ano ang gusto nyo makita sa susunod na video na i-upload natin.